Ano nga ba yung bentahe mga kamusta ng ginagawa namin sa plastering pa lamang po ay nakaprepare na ho kami para sa finishing works. Pero usaping plastering works, no? Okay, so kung napapansin niyo dito sa parte na to, ano nga ba yung ginagawa namin? Bakit nga ba ginagawa natin ay mas prina-prior natin na ang plastering pa lang ay maayos na at saka nakaprepare na to para dun sa ibang aspeto ng pag-finish. Ano nga ba yung ibang aspeto? Welcome back sa bagong vlog natin. Tayo ngayon sa Wakal project natin. Si Nanjuju, si poging-poging Nanjuju. Wow! Okay, so bibigyan ko kayo ng update ngayon dito mga kamusta na. Ayan, so namasilya na yung sa parte na yun. Pansin nyo ba mga kamusta? Yung minasilya namin dito ay hindi ho siya smooth finish. Ano ba yung ibig ko sabihin na hindi siya smooth finish? Hindi siya napuro ng palitada. Ayan, rough po yan. Pero ang ginawa namin, minasilyahan na ho namin siya. Yan. Pagkatapos namin siya na primeran, kagaya nyo, nakikita nyo, ay syempre kukuskusin lang ho yan. And then, diretso masilya na ho. Kaya kung napapansin nyo, ayan, napakabilis ng proseso, no? Ano nga ba yung bentahe, mga kamusta? Ginagawa namin, sa plastering pa lamang po, ay nakaprepare na ho kami para sa finishing works. Actually, hindi po kami yung naggawa na itong building na to. Bali sa finishing works lang ho kami, tsaka sa design. Kumbaga ito medyo matagal-tagal na rin na proyekto natin kasi meron yung time na kumbaga may papagawa sila madam. Kumbaga interior muna noon. Ngayon naman sa exterior tayo. Pero usaping plastering works. Plastering works. Ayan, pansin nyo ho ba yan? Ginagawa namin yan, binabasa natin. Tingnan nyo yung tirik ng araw. Napakadaling matuyo ang semento kapag hinahayaan natin mga kamusta na bago nagpapalitada hindi yan natutubigan. So napakainam na tinutubigan natin yan para sigurado na didikit yung ipapalitada natin. So malaking bagay po yan kasi nagiging kapak po yan pagka hindi tama yung proseso. Kaya nga yan, sina-check namin, binabasa namin, lalo na kapag ganito ang sitwasyon ng panahon. So mainit na mainit, so lahat to tutubigan namin, mapa-column man, biga man, o kaya mga hollow blocks. Okay, so babasahin na namin yung lahat bago namin siya papahiran. Okay, so kung napapansin niyo dito sa parte na to, ano nga ba yung ginagawa namin? Actually, yung sabi ko nga kanina, hindi man po kami yung gumawa dito, ay parehas ho ng proseso. So meron kasi tayong tinatawag na minsan diretso na tayo sa finishing works na kung saan diretso masilya, skim coat, diretso po yan. Pero alam nyo ba, may mga ginagamit kami skim coat na depende kung saan natin siya gagamitin. Pero dito mga kamasay, ang ginagamit namin dito ay ready mix po na masilya. Bakit nga ba ginagawa natin ay mas prina-prior natin na ang plastering ay maayos na at saka nakaprepare na to para dun sa ibang aspeto ng pag-finish. Ano nga ba yung ibang aspeto? Dito mga kamusta, kung napapansin nyo yung rough na palitada natin, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, ay pinifinish lang ho namin siya ng rough. Bakit nga ba? Dito kasi sa parte na to, kahit na hindi na namin siya binubuli, ay nakaprepare na po ito na mamasilyahin. Kung hindi nyo pa naman mamasilyahin yan, ay o kaya hindi pa naman papapinturahan, mas better na ipafinish nyo muna ng yung kumbaga pinabuli o kaya yung pinong-pino talaga. So yun yung isang option para kung sakali wala pang budget sa painting works,
ay mas better na ganun. Pero kung may budget naman na ho sa painting works, ito po yung ginagawa namin. Rough finish sa palitada natin, na diretso na ho kami sa masilya. So pagkatapos lang ho kasi yan, magpasunod lang ho yung curing time niya, kung kailan yung curing time niya, kung kailan natin siya in-apply. So dapat yan masunod mo rin yon. Hindi po pwede na pagkatapos sa palitada diretso masilya na lang ho siya. So ngayon, yung pag-finish kasi namin ng rough finish, ito yun yung isang bagay. Kasi nabanggit ko kanina sa inyo, kung wala pang budget sa painting works, ay mas mura talaga mga kamasta na gagamitin mo muna ay bully muna. So semento muna, kasi ilang square meter na ho yung mapapahiran ng isang bag ng sakong semento. So ngayon, paano naman kapag diretso na ho sa pintura? So yung iba kasi sabi nila mas maganda pa rin kapag idediretso na ibubuli pa rin. So sa amin yung bully kasi minsan nagde-depend kami. Sabi ko nga kanina, kung may budget naman po sa painting works, why not na irarak mo na lang siya, mas makapit pa ho yung masilya. Yung gagastusin mo dun sa may pangbubuli o kaya pagpupuro mo ng semento, kahit sabihin mo na yung sa ilang square meter ay gagamitan mo ng isang sako na semento na nagkakahalaga ng 250 pesos mga kamastay, ay makakabili ka na rin ng isang galong masilya na ready mix. So isipin natin yon, kumbaga makakatipid tayo ng kaunti. Pero ang kagandahan nun, yung tipid mo na yon na kaunti, na imbes na sana ibubuli mo siya, ay diretso masilya na lang ho siya, ay mas makapit at mas nagbibigay bentahe para dun sa pagkakapit ng ating mga masilya sa ating plastering works. Alam niyo ho ba, yung rough finish kasi, kahit na ito ay na-primeran, meron pa rin ho yung texture nung ating palitada, na rough pa rin ho siya. Ayan o. So ang ginamit namin dyan, yung ating primer na Acrytex primer. So alam yan ng karamihan kung gaano siya kakapit, kaganda, lalo na sa outdoor. Dito, pagkatapos namin siyang primeran, ay inaantay na lang ho namin kung kailan namin siya mamasilyahin. Kagaya nito, diretso na ho siya sa masilya. Hindi na namin siya binuli ng semento pagkatapos ng palitadahan, and then diretso na ho siya na mamasilyahan na lang ho namin. So, sabi ko nga, yung tipid na yon ay makakatulong, diba? Isipin natin maigi yun. Ang isa pa, sabi ko nga, bentahe, mas makapit pa yung masilya natin. So dito, sa may parte ng pagpapalitada natin, tinatanong nila kung nagkakaroon din ba ng kapak kapag rough daw po. Dito, pagdating kasi sa palitada, nasa proseso na lang ho yan. Kagaya nung pinakita ko sa inyo, okay, ginagawa natin, tinutubigan natin yan, and then tsaka natin siya lalagyan ng halo. Minsan meron tayong mga kanya-kanyang pamamaraan ng pagpapalitada. Meron yung dipahid, meron din yung dipitik. So pagka dito sa may pinaka part na maluwang o kaya naman yung hollow blocks po, minsan ginagawa natin yan dipahid. Tapos sa mga poste naman ay dipitik. So dalawang uri yon. Pero sabi nga nila mas makapit pa rin ang dipitik kasi yung puwersa nandun. Yun yung ginagawa namin para siguradong hindi kakapak. Kaya nga kung napapansin ninyo, yung sa taas finish na ho yan. O kaya naman tapos na ho siya na palitadahan. Ngayon ang gagawin na lang ho namin dyan ay aantayin yung curing time. Kapag ka ito kasi yung sa may plastering natin, about sa curing time natin, tumatagal ho siya na mga 2 weeks o kaya naman sabihin mo na 15 days o kaya 20 days bago natin siya primeran, kasi ito ay grind pa ho namin. Ang kainawan pa kasi pagka ganito na rough na ho siya, rough o kaya hindi siya rough o kaya yung nabuli na tinatawag natin, ay ginagawa namin dyan parehas pa rin yung treatment o kaya process natin. Ginagrind pa rin ho natin siya ng yung cap wheel para mawala yung mga bukol-bukol. Yun pa kasi yung isang disadvantage kung bakit ayaw namin gumamit ng nabuli, lalo na kapag hindi aware yung nagpapalitada. Alam ko maraming mga magagaling, mahuhusay, marurunong pagdating sa plastering works, pero aminin natin na mayroon din kasi yung mga gusto rin matuto na minsan nagiging practice time o kaya yung part na kumbaga tinuturuan yung mga tauhan natin. So yun yung mga minsan nagkakamali tayo, no? Kaya nga sa amin iisa lang o kaya dadalawa lang yung pwedeng magpuro. So sinusundan niya kaagad yung mga natatapos, and then sisiguraduhin nyo na walang mga bukol-bukol. So importante yon pagka sa palitada sa amin.
So isa pa na ginagawa namin pagdating sa mga poste natin, ayun, rebokada, yung basang-basang halo para kapit. Pagka na-cure na to o kaya na antay na natin yung curing time nya, susunod na kaagad yung painting works. So grinding muna yan, sanding muna tayo ng kapwit, and then primer, tapos diretso masilya na. Kasi yung nasabi ko nga kanina, mas mainam. Kasi kahit sabihin mo na lalagyan mo siya ng puro, ginagrind pa rin namin yan para malis yung mga bukol-bukol. Kaya nga pag nagmamasilya na ho kami, mas maganda na ho yung hagod. Wala na hong mga bukol-bukol. Kasi ang finishing works, mga kamasta, napakaganda na dapat maayos yung pagkakamasilya. So yung ibang portion na ginagawa namin ngayon dito, kakabit na rin ho kami ng mga electrical nya. Para nakaabang na. So ito pa yung isang babagbagin natin dyan. Ayan, may mga abang na rin dyan. Ito yung gagawin natin. Kasi yan, may metal tubular yun. Para see-through pa rin dun. At saka meron pa rin hangin na papasok. Okay, so halos lahat to, rough finish lahat to mga kamusta. Mapa interior tsaka exterior. So tingnan natin, silipin natin yung may portion dito na naka-prepare na to na finish. So ito rough din to. Pero kung na-plusin dito ay napakaganda. Ito, nalagyan na to ng semi-gloss. Wala kang makikita ng mga bukol-bukol. Yan yung paraan namin. So actually hindi pa to na retouch. Kumbaga may retouching pa kaming mangyayari dyan. Yan yung susunod natin gagawin. Sa mga nagtatanong kung paano kami mag-finish ng wall, yan po yung isang paraan namin. Sa palitada pa lang ay malaking bagay na po yan. Abangan nyo pa yung mga ibang idea natin dito pagdating sa finishing works. Yung mga masters natin dyan, alam ko marami silang maiko-komenta dito. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo ng diskarte, kanya-kanyang paraan. Kung saan tayo komportable, pwede rin ho yun. Sa amin naman po, nag-share lang ho tayo ng mga videos na pwede naman nating maging basehan, lalo na sa mga homeowners at saka mga gusto matuto sa mga ganitong gawain. Okay?